Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap na creamy boneless sisig bangus. Tara, simulan na natin. Nakabili ako sa palengke ng boneless bangus. Ito ay 100 pesos at may kulang-kulang na 1 kilo. Naglagay ako dito ng asin, paminta at ito, paprika. Kung meron pa kayong mga onion powder, garlic powder, maglagay kayo. Pampasarap din yon. Ako sa mga isang ganito, especially kapag pinipirito, gustong-gusto ko talaga maglagay ng kalamansi. So, isang kalamansi, okay na yon. Then, i-gently massage natin ito. Maghintay lang muna tayo ng mga 15 to 20 minutes bago natin ito pirituhin para mas manuot pa talaga yung mga pampalasa natin dito sa ating isda. Yan, para tipid-tipid. Use oil ang aking ginamit. So, syempre, alam na natin yan. At over medium heat, pirituhin natin ito. Yan, so malalaman niyo naman kung luto na yung pinakailalim ng ating, daing, makikita niyo yung may mga brownish siya sa gilid ng ating daing at yung pinakaulo nito, ayan may ka-brownish na. At kapag pinasok naman yung ating sansya, matigas na ang pinakabalat nito. Baligtarin na lang natin. Sa kabilang side naman o yung ating meat side, lutuin lang ito for 5 to 7 minutes. Again, tignan natin kung feel natin ay luto na. Ayan, oh, 'di ba napakaganda ng kulay, guys. So hanguin na natin, i-transfer natin sa ating plato. At ang ating next step ay kailangan natin itong tanggalin yung laman sa pinakabalat nito. So, kakailanganin lang natin talaga na mag-intay ng konti para lumamig ang ating daing. Ayan. So, ang pinaka-the best tool lang talaga na pagtanggal ng meat nito sa balat ay ang ating malinis na kamay. So, guys, I suggest talaga na kamay yung gamitin natin kasi kahit na boneless iyan, syempre may mga buto-buto pa rin yan at para maprotektahan naman yung kakain nito at hindi matinik ba. O yan, dapat ganyang kalinis para walang sayang. Dito naman sa ating laman ay kailangan natin ito pagpire-pirsuhin ng maliliit. Sa pagluto naman nito, napakadali lang. Over medium heat, lagyan natin ng chicken oil. Kung wala kayo ng chicken oil, okay lang yon kahit ng mga normal oil. Kapag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin dito yung ating garlic. Then sinabay ko na after few seconds lang yung ating pinagpira-pirasong bangus. Haluin lang ito hanggang sa magkaroon tayo ng mga tusta-tusta ng konti dito sa ating bangus. Sa kahit anong sisig, ito yung pampasarap talaga. Naglagay ako dito ng 2 tablespoon ng liver spread. Sa mga pampalasa, ito, pepper, paprika, again kung meron kayong onion powder, garlic powder, ay ilagay nyo rin yan. Naglagay din ako dito ng all-purpose granules. Again, lutuin ito at haluin. At kapag nag-well blend na ito, ilagay na natin yung ating mayonnaise. Naku, alam ko. May magko-comment, "Ma'am Shirley, bakit iba-iba kulay ng mayonnaise mo?" Okey lang po 'yan. Mga ano 'yan, mga tira-tira kong mga mayonnaise, pinagsama-sama ko lang. Ilagay na natin dito yung ating 4 na siling haba na walang buto. Tinanggalan ko talaga 'yan para makakain naman yung mga bata dito sa bahay. Yung ating onion, medyo malalaki yung pagkakahiwa nito. Haluin at lutuin lang ito for few minutes. Ayan, so mafe-feel niyo at mapapansin niyo talaga na medyo may pagka-sticky talaga nitong ating, sisig bangus. Kaya naman naglagay pa ako dito ng another 1/4 cup ng evaporated milk. Kung wala kayong evaporated milk, kahit paghaluin niyo lang yung 1/4 cup na tubig at 2 to 3 tablespoon ng powdered milk. Yan, so hinayaan ko lang muna itong kumulo for 30 seconds at, ito haluin lang natin ng bahagya. I-transfer lang natin ito sa plato. Same na kawali, hindi ko na hinugasan. Ilagay na natin dito yung ating banana leaf. Make sure na ito ay nalinis na. Ilagay na natin dito yung balat ng bangus at make sure yung ating apoy ay nasa medium low heat na. So, dampi-dampi lang natin ang bahagya para maluto yung ating banana leaves. So, ito po ay, yung sa iba ay optional, pero ako gusto ko talaga itong ginagawa para yung aroma ng banana leaves talagang kumapit dito sa ating sisig. At nakakapagpatulong din talaga ito na, yun nga, maging aromatic at nag-a-add din to kasi na nasa dito sa ating sisig. Napakasarap guys, kakaiba talaga, promise. Naghihintay lang muna ako na maging makintab yung banana leaves bago ko dito ilagay yung ating sisig. Na-carve lang ako ng pailalim dito sa gitna ng sisig at dito ko na nilagay yung ating itlog.
Para makonti luto yung ibabaw ng ating itlog ay dapat takpan natin ito. At kung medyo natatagalan lang kayo, maglagay tayo ng kaunting tubig para magsilbi itong steam at maluto naman na bahagya yung ating itlog. And now it's done! Our super delicious creamy bangos! Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, magkano ang nagastos natin dito sa ating bangos? Ang inyong sagot? Sa comment box section. Mga kagrabe, alam niyo naman na may bansa talaga na walang available na bangus. So gusto ko habang nandito ako sa Pilipinas, meron pa ba kayong alam or may gusto kayong request dito sa Ang Sarap Grabe na gustong-gusto niyo makita na ginagawa natin na ang gamit ay bangus? Kung meron pa din kayong mga hindi pa nagagawa or hindi pa nakikita sa social media, paki-comment na lang sa comment box section. Naku, ito yung talagang pinaka-the best at creamy sisig na matitikman niyo. Ayan po guys, maraming salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy! Bye!